Senator Robin Hood Padilla, Senator Raffy Tulfo, Senator Bong Revilla Jr. at iba pang mga senador. Nagkainitan nga ba sa pagdinig sa Senado tungkol sa Migrant Workers Joint with Foreign Relations And I'm giving a Finance? stern warning doon sa mga maglalabi, mag-attempt. Wag niyo pong gagawin yan because I will expose you. Kahit na sino pa kayo, pag pumunta kayo rito sa Senado at kayo po ay naglabi para itong Magna Carta for Seafarer na hindi matutuloy, I will expose you. Kamakailan nga lang ay nagkaroon ng pagdinig sa Senado tungkol sa ating mga migrant workers lalo na ang mga seafarers. Let me acknowledge the physical presence of Senator Robin Hood Padilla, sir. Magandang umaga po, mahal na tagapangulo. Salamat po. And the following senators who are present online, Senator Bongo and Senator Bong Revilla, and both are vice chairpersons of this committee. Gentlemen, sirs. Dito mainit na pinag-usapan nga nila Senator Robin Hood Padilla at Raffy Tulfo at iba pa ang tungkol sa pagkapasa ng Magna Carta for Seafarers kung saan pinag-usapan ang mga tamang benepisyo at sweldo na dapat makuha ng ating mga seafarers. At dito uminit nga ang usapin ng magsalita na si Senator Raffy Tulfo. At ito na nga lang ang kanyang mga sinabi. Good morning again, everyone. Before we proceed to the discussion and hearing proper, allow me to say a few words. More than a quarter of the world's seafarers come from the Philippines. Translated into more specific figures, 25% of the 1.5 million seafarers in the world are Filipinos. Like other OFWs, our Filipino seafarers are looked up to as modern-day heroes. We take great pride in them because they are in fact preferred in the global fleet. Engineer Nelson Ramirez, the president of the United Filipino Seafarers, attests to this preference and aptly describes that they speak English. They are hardworking. They are well-trained, they are adaptable, and are able to turn to any job and pliant like a bamboo. While we are grateful for their contributions to our economy, and we take pride in their admirable qualities, the question remains, are we giving enough protection to our Filipino seafarers? This is the reason why we are gathered here today. Our seafarers have essentially similar employment issues and concerns as other OFWs, but the nature of their work bears certain peculiarities that calls for separate legislation. Their contracts are usually contracts of adhesion, where terms and conditions are oftentimes ambiguous to them. They are not only physically away from their families, but they are at sea, sailing non-stop, where communication lines can be extremely difficult, and they are exposed to harsh weather conditions with the risk of injury or even death. The Magna Carta for Filipino Seafarers codifies the rights of our seafarers into a single reference law. It seeks to secure their rights to decent, just and humane conditions of employment aboard sea-going vessels and set a guide for their training and education, overseas employment, and ultimately retirement. Most importantly, the Magna Carta for Seafarers is an affirmation of our commitment to the international community and adherence to the Maritime Labor Convention of 2006, where the Philippines stands as the 30th ILO member state to ratify the same. It is our earnest hope that after years of deliberation and discussion, this committee, with our guidance and assistance, will finally pass, for the third time, will finally pass this important piece of legislation that will benefit and protect our heroes at seas. Bakit ko po paulit-ulit na sinabi will finally pass? I'll tell you briefly.
Ito po ang aking napag-alaman. Ako po ay nagpapasalamat sa mga kasamahan po namin sa Congress at ito po ay nakapasa na. Now, ang balita ko po dito po sa Senado, hindi po ito nakaporma dahil meron daw po mga naglabi. And I'm giving a stern warning doon sa mga maglalabi, mag-attempt. Wag niyo pong gagawin yan because I will expose you. Kahit na sino pa kayo, pag pumunta kayo rito sa Senado at kayo po ay naglabi para itong Magna Carta for Seafarer na hindi matutuloy, I will expose you. Again, for the end time, I will expose you. So wag kayo mag-attempt na pumunta dito sa Senado at maglalabi para hindi mapasa to dahil mapapahiya kayo at mapapahiya kayo. I promise you, kahit sino kayo, babanggain ko kayo. Magbagaan tayo, makarating tayo kahit sang impyerno. I'm sorry to my colleagues. We just got carried away. Hindi po ako papayag under my watch na yung kapakanan po ng ating mga OFWs at seafarers ay malintana dahil sa mga lapis na ito. Ito yung mga salot ng lipunan. And I will not allow it. Subukan nyo, maglabi kayo sa Senado. Again, for the end time, I will expose you. Para hindi na ko tayo magkahiyaan, huwag na ho kayo mag-attempt na maglabi rito para harangin po itong Magna Carta for Seafarers. Salamat. Nagbigay nga ng warning si Senator Raffy Tulfo dahil sa mga humaharang noon sa batas para sa kaligtasan at benepisyo na dapat naman raw talagang makuha ng ating mga seafarers. Natahimik na nga lang ang lahat matapos sabihin ni Idol Raffy Tulfo ang mga salitang iyon. At dito nagsalita na nga rin si Senator Bong Revilla na sumasang-ayon sa batas na sinabi ni Senator Raffy Tulfo. Is being recognized, sir. Good morning to our Honorable Committee Chairperson, Senator Raffy Tulfo, members of the committee. Hindi po lingid sa ating mga kaalaman na nabigyan daan ang pagkakabuo ng ating bagong komite dahil marapat lamang na tutukan ang karapatan at kaligtasan ng mga kababayan nating nakikipagsapalaran sa iba't ibang mga bansa sa hangad na para sa isang magandang buhay at magandang kinabukasan. I pledge my commitment to support crafting meaningful legislation that immensely contributes to promoting the rights, safety, protection, and welfare of our dear migrant workers. Ito po ang dahilan, ito po ang aking dahilan pa sa paghain ng Senate Bill number 1104 o ang Magna Carta of Magna Carta of Filipino Seafarers na naglalayong maprotektahan ang mga karapatan ng ating mga seafarers at ng kanilang pamilya. In 2020, we have over 1.77 million overseas Filipino workers who brave foreign shores and distant lands in search of greener pastures. Of these figures, 217,223 have been recorded the seafarers. Prior to the pandemic, we deployed almost 500,000 seafarers every year. Patunay po lamang ito na saan mang sulok ng karagatan, mayroong marinong Pinoy. Dahil sa di may kakailang kontribusyon ng ating mga marino sa ekonomiya ng bansa, nararapat lamang na gumawa tayo ng mga hakbang upang siguraduhin na walang malalabag na karapatan nila mula sa makatarungang mga kontrata hanggang sa disenteng lugar ng trabaho at katanggap-tanggap na kapaligiran sa paghahanap buhay. Ang lahat pong ito ay nakapaloob sa isinusulong nating Magna Carta of Filipino Seafarers. At katulad nga ng sinabi ni Senator Raffy, ng ating chairman, na dapat lamang na pangalagaan itong ating mga seafarers na ito, itong ating mga marino. Kaya kung sino man yung mga magtatangka na i-block itong panukalang batas na ito,
marami kayong kalaban sa Senado. At kasama ko ng ating magiting na chairman, Senator Tulfo. Nagsalita rin si Idol Senator Robin Hood Padilla at ikinwento pa ang mga karanasan tungkol sa pagkakaroon ng mga kapatid at kakilala ng mga seafarer din. Ikinwento niya rin dito ang karanasan nang siya ay pumalaot sa West Philippine Sea noon. Sinang-ayunan nga rin ni Idol Robin ang pagsusulong ng batas na Senator, ito para sa mga ating kababayan na mga seaman. Being recognized. Maraming salamat po, mahal na tagapangulo, Senator Raffy Tulfo, at sa ating pong pangalawang tagapangulo, Senator Ramon Bong Revilla, at sa lahat po ng ating mga bisita, mabuhay po, assalamualaikum, bismillah. Ako po ay gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na malapit po masyado sa puso ko ang mga seaman sapagkat 3 sa aking mga kapatid ay naging seaman. At ang isa ko nga po ngayon ay governor pa ng Camarines Norte. At ako din po ay nakagawa din ng mga pelikula na ako'y seaman. At naranasan ko din po ang mapunta sa laot ng 7 araw sa gitna ng West Philippine Sea. Talaga hong inalug-alug din ho ang aking pagkatao dahil mahirap po ang mapunta sa gitna ng dagat, lalo na sa kalawakan. Kapag sinabi pong kalawakan, wala ka nang makitang mga isla. Napakahirap po, ano. 7 araw lang po yun, pero talagang wow ang experience ko. Ang akin pong usapin na gustong buksan po dito ay sundan po ang sinabi ng ating pong mahal na tagapangulo at pangalawang tagapangulo na panahon na po para kilalanin natin ang kabayanihan ng ating mga seaman sapagkat sa katotohanan po ang kagabi nag-uusap kami patungkol sa budget ng 2023. Ipinaliwanag po doon nung aming speaker doon na ang GDP natin nanggagaling lang din sa mga napakalungkot po masabihin na wala naman tayong na-export kundi yung skills ng ating mga OFW. At ang isa po dyan sa ating mga kinikilala ay yung mga seaman. Katunayan, $6 billion po ang naipasok nila noong 2021. Isipin niyo po yun, napakalaking halaga po nun, napakalaking tulong para sa ating ekonomiya. At napakaganda rin po na nabanggit ng ating tagapangulo yung tungkol po sa 2006 pa tayo po ay meron ng galing po sa International Labor Organization at dapat po itong kilalanin sapagkat iyan ho ay ang mga batas po katunayan ang mga batas po nasa konstitusyon din po natin yan na ang mga batas din na na may kinalaman sa international kinikilala din yan ng ating saligang batas. At napakaganda po na patitibayin nito ng mga bills na isinulong na katulad po ng isinulong po ng ating tagapangulo. Actually 8 po itong bills na galing kay Senator Tulfo, Senator Estrada, Senator Subiri, Senator Villanueva, Senator Hontiveros, Senator Angara, Senator Gatchalian, Senator Revilla. Napakalakas na po nito. Napaka-imposible po na hindi pa ito pumasa. At ako po ay mananawagan na doon po sa humaharang po nito na siguro po may mga pagkakataon na dapat nating tanggapin din na mayroong mga panahon na matatalo tayo. At sa panahon na ito na po yun siguro, dumating na po yung panahon na tanggapin na lang po ninyo na natapos na po ang maliligayang araw ng inyong pananamantala at bigyan naman po natin ng pagkakataon yung ating mga seaman na magkaroon naman po ng tinatawag nating proteksyon sa lahat ng klase ng pang-aabuso. Kaya ako po ay bumabati sa ating pong mahal na tagapangulo at pangalawang tagapangulo na ito pong hakbang na ito ay matagal na pong inaantay ng ating mga bayaning OFW, lalong-lalo na po ang mga seaman. Maraming salamat po.
Pinaliwanag rin ni Idol Raffy Tulfo kung bakit ganun na nga lang ang galit niya sa naunang video na napanood natin. Pinaringgan nga rin at binyantaan ang mga kung sino man na humaharang laban sa batas na ito. Kanina po, bakit po ako galit na galit? Dahil marami po akong karanasan tungkol sa pakikisalamuha at pagtulong sa ating mga seafarers. At karamihan po doon ay mga bad experience, meaning masama ang loob ko dahil nakikita ko yung pang-api na ginagawa sa ating mga seafarers. Especially to mga private maritime and mining company. Hindi po binibigay yung sweldo ng mga seafarers. Binibitin. Kinakaladkad pa yung mga seafarers natin sa korte dahil alam nila may pera sila at ang mga seafarers walang pambayad sa abogado. Nababaliwala na lang po yung claims nila dahil ayaw nang lumaban ng mga seafarers. Ipinapasa Diyos na lamang yung kanilang hinaing at nananalo po ito mga maritime companies na hindi nagbibigay ng tamang sweldo at benepisyo. Kaya nga po sabi ko kanina, hindi mangyari ito ngayon under my watch because I promised them nung hindi pa ako senador na one of these days, good things will happen. Sa kampanya ko po, ipinangako ko po sa mga seafarers at OFW na I will protect them. And I'm just trying to walk the talk. Kaya nga po, sa lahat ng private maritime and mining company, tulad sabi po ni Senator Robin Hood Padilla, tapos na ang maliligayang araw ninyo. Tapos na. Puputulin ko na po ang inyong mga sungay, buntot at pangil. Hindi na po ubren dito. Hindi na kayo ubra ngayon. Dahil nung last time na balitaan ko, ang dami nyo raw kayo mga taga private maritime and mining companies, naglipa na raw po kayo sa paglalabi para harangin ito. Again, paulit-ulit po, para wag natin magkahiyaan, wag nyo na pong gawin yan. Dahil I will expose you. Papahiyain ko po kayo kahit saan korte tayo makarating. Babanggain ko kayo kahit na sino pang padrino nyo. I don't care. Maraming salamat po. At sa dulo nga ng usapin na ito, pinasalamatan ni Idol Raffy ang lahat ng mga senador at mga private sectors na sumusuporta para maisabatas ang Magna Carta na ito. At mayroon ding mensahe si Senator Tulfo para sa ating mga bayaning OFW, migrant workers at mga seafarers. Present dito, yung inyo pong eagerness na para suportahan at makisa sa amin sa paghahanap po ng mga paraan at paglalat ng mga sistema para sa kabubuti po ng ating mga seafarers. And I really do appreciate that. In fact, doon sa mga private sector na nag-pledge at nangako na susuportahan po yung Magna Carta. Thank you so much. Sana po, wag lang po sa salita, dapat sa gawa, talagang susuportahan niyo po ito. But anyway, tulad sabi ko kanina, talagang I will make sure under my watch, mapapasa po itong bill, come what may. Because ako po mismo maglalabi na sa mga kapwa ko senador. Kasi sa Congress, sa lower house, napasa na. Dito nun na po sa Senado. At meron nga pong balita na naging strong daw po yung paglalabi na para wag may pasa. Kaya nga po kanina, and I would like to apologize kung ako po yung nagalit dahil yung puso ko po talaga malapit sa mga migrant workers natin. Hindi po ako naging Raffy Tulfo kung wala po yung mga OFWs, kung wala po yung mga seafarers. Sila po ang nagbigay ng pangalan sa akin. The reason why I'm here, sitting in front of you, talking in front of you, is because of the OFWs, the seafarers. Isa po sila sa mga nagluklok sa akin dito. Isa po sila nagbigay ng pangalan sa akin, na nagbigay ng mukha sa akin. And I owe them a lot. And this is the time na kaya ako naman po ang magpakitang gilas at bayaran ko po, kumbaga, to pay back time doon po sa kanilang tiwala sa akin. So, sa lahat po ng mga OFWs, migrant workers and seafarers, I promise you, marami po kami magagawa, lalo na ngayon. Maganda po yung team ko rito, yung mga taga OWA, taga DMW. So, I promise you, hindi po kami maging tamad dito, hindi kami matutulog sa pansitan o kangkungan tulad ng palagi ko sinasabi noon when I was still a broadcaster. Marami sa mga kinukulan tutulog sa pansitan, they're not doing anything. This time, hindi po, kasi I have a dream team here with
May. Lalo na po si Secretary Toots Ople na inaasahan ko rin po na tutulong para mapaganda po, mapabuti ang buhay ng ating mga migrant workers maging kanilang mga family. With that, we appreciate and we take note of your respective positions on the measure. If you have further materials that you would like to submit, kindly send them to the committee secretary. Thereafter, we refer them to the technical working group. Being no other matters for consideration, this meeting is hereby adjourned. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you po.